Hello po, Boss Bob. Tawagin niyo na lang po akong Jen. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko. Mula pa nung high school, nagtatrabaho na ako. At sa lahat ng mga naging trabaho ko, yung pagiging crew sa McDonald's yung pinakaayaw ko talagang balikan doon mismo sa branch na pinagtatrabahuhan ko noon, dito sa Cebu. Nagsimula lahat nung graduate ako ng high school. At para makaipon sa pang-college, nagtrabaho ako sa McDo. Bago pa lang ako doon, pero masipag naman ako at saka madaling matuto. Ang kaso, hindi lang pala yung trabaho at pagod yung kailangan kong harapin, kundi pati yung andoon sa branch namin. Maayos naman yung training, pati yung mga first days of work ko doon. Pero habang tumatagal, may kung ano-anong nangyayari na sa totoo lang ay hindi ko pa rin alam kung paniniwalaan nyo. Tandang-tanda ko pa na Biyernes ng gabi yun. Magsasara daw kami ng 12:00 kasi may event kinabukasan sa branch. Dahil kakaunti na rin yung mga tao, nagsimula na akong maglinis at magligpit ng mga upuan. Napansin kong may mga bata naglalaro sa isang sulok. 3 silang naghahabulan. Akala ko mga anak lang ng customer na pinabayaan nilang maglaro, kaya hinayaan ko na lang din. Ang kaso, napansin ko na nagsisialisan na yung ibang customers. Tapos, mga bago na yung nakaupo, pero andoon pa rin yung mga bata naglalaro. Baka ako, mga bata lang sa labas na dito naglaro sa loob. Ayoko naman pagsabihan, kaya pinabayaan ko na lang. Nung magsasara na kami, andoon pa rin sila. Medyo nagtaka na ako, kaya nilapitan ko sila para sabihing umalis na dahil magko-close na kami. Pero nung papalapit na ako, bigla na lang bumigat yung paligid. May malamig na hangin na dumaan sa batok ko, tapos tumawa yung mga bata ng sabay-sabay. Hindi siya yung normal na tawa yung parabang nangaasar na nananakot. Natigilan ako saglit kasi medyo kinilabutan na ako sa tawa nila. Tapos, nung nilapitan ko ulit sila para itaboy na, bigla silang nawala na parang bula. As in, naglaho sila sa harap ko. Lumingon pa ako sa paligid para kumpirmahin na baka nagtakbuhan lang sila palabas. Pero wala talaga. Kahit sa labas, wala akong makita. Ang tagal ko tuloy napatayo doon sa napatulala kasi nga hindi ko alam kung paano ipoproseso yung nakita ko. Nahimasmasan lang ako nung sinetana ako ng manager na tapusin ko na yung paglilinis. Kaya pinilit ko na lang iwaksi sa utak ko yung nangyari. Kinabukasan, kinausap ko yung mga katrabaho ko tungkol sa nakita ko. Ang sabi nila, may urban legend daw dun sa branch namin na minsan may mga bata na nagpapakita sa loob, lalo na paggabi at malapit ng magsara. Pero minsanan lang yun. Marami na raw ang nakakita ng mga bata na hindi mo alam kung saan nanggaling. May 2 doon sa katrabaho ko yung nagsabi na nakita din daw nila pero saglit lang. Tapos, hindi na nila nakita ulit. Wala raw nakakaalam kung saan nanggaling yung mga bata at bakit nandoon. Iba-iba yung kwento, pero hindi nila alam ang totoo. Pampaswerte naman daw yun sa branch, kaya pinapabayaan na lang nung may-ari. Sabi pa nila, wag ko na lang daw masyadong intindihin dahil hindi naman sila nananakit. Basta wag ko lang aasarin o gagalitin. Akala ko nga nung una, pinagtitripan lang ako ng mga kasamahan ko doon dahil bago lang ako. Pero yung mga titig nila mukhang seryoso. Parang totoo yung mga kwento nila. Kaya simula nun, medyo naging praning na ako tuwing gabi, lalo na kung ako yung in charge sa paglilinis. Hindi ko naman na nakita yung mga bata ng ilang araw. Mas nag-focus ako sa pagtatrabaho kahit na medyo bumigat talaga yung pakiramdam ko simula nung makita ko yung mga bata. Palagi rin masakit yung katawan ko. Pero syempre, kailangan kumayod. Hanggang sa natoka ako sa drive-thru. Okay lang din naman sa akin doon. Pero doon ko pala madidiscover na hindi talaga ako tinitigilan ng mga bata. Unang gabi ko sa drive-thru, kalmado lang naman kasi medyo madalang lang yung dumadating na kotse. Hanggang sa may isang customer na tumigil. Nagabot ako ng order tapos biglang tinanong ako ng driver kung okay lang ba ako.
Napatigil ako saglit. Ramdam kong may mali pero pinilit kong ngumiti kasi baka mukha lang akong pagod at tag-alala yung customer. Kaya sinabi kong ayos lang ako. Pero natigilan ako nung tinanong niya kung pwede lang bang may bata sa loob. Hindi ako agad nakapagsalita kasi parang nagtayuan yung mga balahibo ko sa batok. Kabado kong tinanong pabalik yung customer kung bakit niya naitanong. Tiningnan ko pa yung paligid ng booth. Wala naman akong kasama. Tapos, sabi ng customer habang tinuturo yung likod ko, "Yung bata kasi, nakasakay sa likod mo." Halos malaglag yung panga ko sa sahig dahil sa sinabi ng customer. Saka ko naramdaman na parang may mabigat na kung ano sa balikat ko. Unti-unti ko ring naramdaman yung lamig sa katawan, saka yung hirap kong paglingon. Napahawak pa ako sa batok, pero sigurado naman akong walang batang naasampa. Hindi ko lang alam kung pinagtitripan ba ako ng customer o may bata talagang naasampa sa akin. At kung meron man, malamang iisa yun sa mga batang madalas na nagpapakita sa branch namin. Hindi ko na kinaya, kaya nagmadali na akong iabot yung order at resibo sa customer. Nanginginig pa nga yung kamay ko habang nakasmile ng pilit. Pagkaalis ng driver, halos mangiyak-ngiyak ako sa takot. Pero dahil naka-duty ako at hindi pwedeng iwan yung trabaho, buong gabi ko na lang pinilit na maging maayos. May ibang customers naman na normal yung tingin sa akin. Pero may iba na kakaiba yung tingin tapos umaalis agad na parang kahit sila natatakot. Kinabukasan nun, iniyak ko sa manager ang lahat. Bata pa kasi talaga ako nun. Hindi naman niya ako hinusgahan kasi kahit siya noon ay takot din pero tinatagan na lang niya yung loob niya. Kaya sa kusina na lang niya ako lagi nilalagay para may mga kasama ako. Nagtagal din ako ng 1 taon doon sa McDo branch. Pero ngayon, ni isang beses talaga ay hindi ko na yun binalikan pa. Iba pa rin talaga kapag ikaw mismo yung nakaranas ng katatakutan kumpara sa kapag naririnig mo lang ang kwento. Madalas sa aming mga nagtatrabaho sa fast food at customer service ay talagang nakakaranas ng terror dahil sa sama ng ugali ng ibang mga customers. Pero ako mismo, hindi ko alam na makaka-experience pala talaga ng totoong katatakutan habang nagtatrabaho. Ako nga po pala si JJ, nakatira at nagtatrabaho dito sa Quezon City bilang isang crew sa McDo. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong branch. Bukod sa mga salbaheng customers, ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na nangyari sa akin sa trabaho. Mga bandang 12:00 siguro yon ng hating gabi. Mangilan-ngilan na lang ang customers, pero tuloy pa rin yung trabaho. Andoon ako sa cafe banda. Nag-aayos lang, saka nag-aantay na maglilinis ng table. Napansin ko yung lalaking bumili ng kape saka isang slice ng cake. Parang nakakahawa kasi yung energy niya sa sobrang baba. Halos di nga siya marinig nung katrabaho kong cashier kasi sobrang lamya ng boses. Halatang may pinagdadaanan si kuya. Pero syempre, dahil hindi ko naman buhay yon at problema, pinabayaan ko lang. Nag-focus ako sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong andoon pa rin siya. Hindi gumagalaw. Ang tagal niya nga doon, pero hindi man lang niya hinahawakan yung slice ng cake na in-order niya. Yung kape, parang iniinom lang niya ng dahan-dahan. Pero hindi ko makita kung naubos na ba o hindi pa. Nakakapanibago kasi madalas mga nagmamadali yung mga tao dito. Pero itong lalaki, parang ang layo ng iniisip. Baka nagmumuni-muni kasi madaling araw na. Hindi ko nga alam kung bakit ba ako tingin ng tingin sa kanya kahit may iba namang customers. Di naman ako madalas mangialam sa ibang tao, pero may kakaiba kasi sa kanya. Napatitig pa nga ako sa kanya ng ilang minuto, tapos bigla na lang akong tinanong ng katrabaho ko kung bakit daw ako tulala.
Di pa ako nakakasagot nang bigla na lang ako nilapitan ng manager. Pinagalitan niya na lang ako bigla kasi kanina pa raw niya ako nakikitang tulala imbis na linisin niya lang yung table na tinitingnan ko. Nagtaka naman ako kasi syempre andoon pa yung lalaki, iba't ko naman lilinisin agad. Kaya sinagot ko na lang yung manager na iniintay ko lang umalis yung lalaki. Napasa po na lang siya sa noo nang sinabing kanina pa raw umalis yung customer doon. Hindi nga raw niya alam kung bakit kanina pa ako nakatitig doon sa table. Tumawa din yung isang kasama ko kasi napansin nga daw niya na kanina pa umalis yung lalaki tapos nakatitig lang ako sa lamesa. Baka daw crush ko yung lalaki o kakilala ko. Sasagot pa sana ako nang nilingon ko yung table. Nagulat ako kasi wala nang tao doon. Ni wala pang ilang minuto nung nakatingin ako sa kanya. Tapos bigla na lang siyang nawala. Malayo din siya sa pintuan palabas, kaya kahit na tumayo siya nung kinakausap ako ng manager ko, dapat makikita ko pa rin siya naglalakad. Parang may bumagsak na malamig na hangin sa likod ko. Alam ko kung ano yung nakita ko at hindi yun imagination lang. Sigurado kasi akong kanina lang andoon pa siya, nakatanaw at malayo ang tingin. Ang hindi ko lang maintindihan paanong bigla na lang siyang nawala. Hindi ko alam noon kung anong mararamdaman. Kinilabutan ako. Inisip ko kung paano nangyari yon o kung ganun ba ako kapagod. Pero hindi talaga Hindi yun basta guni-guni lang. Ramdam ko kasi na andoon siya. Sakto naman na pumasok yung isang katrabaho namin. Bagong shift lang. Mukhang nagmamadali tapos hindi pa nakakapagbihis. Bigla na lang siyang may kinuwento sa amin. May nasagasaan daw sa kabilang kanto. Biglaan. Base sa kwento ng mga saksi, mukhang sinadya nung lalaki ang pagpapasagasa kasi parang siya mismo yung tumakbo papunta sa rumaragasang kotse. Nagtaka ako kasi bigla na lang na di ko mapigilan yung sarili na magtanong kung ano yung itsura niya. Saka ako halos takasan ng hininga nung marinig ko yung suot. Blue jacket daw na nakakap. Eksaktong suot nung lalaking nakita ko sa table kanina. Halos hindi ako makahinga nun. Pinagpawisan ako ng malamig at parang mas lalo akong napapaisip kung totoo ba yung nakita ko. Hindi na ako nagpaalam sa manager. Tumakbo na lang agad ako palabas para pumunta doon sa pinangyarihan ng insidente. Sakto naman na pagdating ko, kakalagay lang sa kanya sa stretcher. Tapos tatalupan pa lang ng kumot. Nung nakita ko yung lalaki, doon ko na kumpirma na siya nga yung customer doon sa McDo na matagal kong tinititigan. Hindi talaga ako makapaniwala at pakiramdam ko pinaglalaroan lang ako ng utak ko. Paalis na sana ako para bumalik sa trabaho, pero nagulat ako nang sa di kalayuan may lalaking nakatayo sa poste at diretsong nakatingin sa akin. Naka-blue na jacket at nakakap. Yun yung lalaki na yon, yung nasa gasaan. Yung lalaking matagal kong tinitigan sa McDo, pero wala na pala. Hindi na ako nagsalita nun at tumakbo na lang pabalik sa branch. Pinagalitan na naman ulit ako pagbalik, pero wala na akong pakialam nun. Buong gabi lang akong lutang dahil sa nangyari. Sa totoo lang, hindi lang yun yung huling pagkakataon na nakakita ako ng kaluluwa. May iba pa. Sa susunod ko na lang po ikukwento sa inyo kapag nabasa nyo na po itong sinend kong story. Magandang araw, sir. Ako si Jasmine, taga Marikina. Aminado akong hindi ako santo. Pero may isang masamang nagawa ako sa buhay na talagang hindi ko makalimutan hanggang sa ngayon. Mahilig talaga akong kumain sa McDo kasi malapit lang sa bahay namin. Affordable pa para sa akin. Kaya kapag madaling araw at inabot ng gutom, sa McDo ang punta ko. Bali madaling araw yon. Medyo wala ako sa mood kasi kakatapos lang namin mag-away ng boyfriend ko. Ang sakit niya sa ulo
Kaya naisipan kong lumabas para makalayo saglit. Naisip ko na lang kumain sa McDo. Habang naglalakad ako papunta, abala ako sa pakikipag-away sa chat. Masyado akong distracted ni hindi ko na nga tinitingnan yung daan. Pagdating ko sa McDonald's branch na yon, may napansin akong pulubi na nasa may pinto. Nagbubukas siya ng pinto para sa mga pumapasok, tapos hihingi ng barya. Alam ko, dati ko na siyang napapansin doon, pero madalang ko siyang bigyan ng barya. Hindi ko siya pinansin. Masyado kasi akong naiinis sa chat namin ng boyfriend ko, kaya nakafocus lang ako sa galit ko sa kanya. Pagkatapos kong mag-take out ng pagkain, naglakad agad ako para makauwi na. Paglabas ko ng McDo, narinig ko ulit yung pulubi na humihingi ng barya. Dahil medyo irritable nga ako sa kachat ko, nadamay tuloy siya sa inis ko, kaya nasinghalan ko tapos binagsak ko na lang sa lapag yung ilang barya na meron ako. Medyo nagilty pa nga ako nun, pero iritang-irita kasi talaga ako nung time na yon. Parang kahit sino talaga, mapagbubuntungan ko ng galit. Ilang araw ako nun na hindi lumabas ng bahay kasi talagang nalungkot ako sa away namin ng BF ko. Ang kaso, noong ikatlong araw, nakaramdam ako ng unti-unting kakaiba. Nung una, akala ko nga wala lang. Hindi ko masyadong iniisip. Hanggang sa nagiging malinaw na siya. Parang may nangyayaring kakaiba. Nagsimula yon nung bigla na lang akong makaamoy ng mabaho. Yung parang amoy madungis na hindi naligo ng ilang araw, tapos namawis. Parang amoy pulubi. Ang weird lang kasi parang biglang dumaan yung amoy sa paligid, tapos mawawala rin agad. Pero kahit sandali lang yon, ramdam ko yung bigat at alinsangan ng amoy. Parang may dumaang hindi ko nakita. Nagtodolinis pa nga ako ng kwarto ko noon, pati sa labas ng kwarto para malaman kung saan nanggagaling yung amoy. Pero wala naman ako nakitang nabubulok na kung ano. Nagsabi na rin ako kay mama, pero nung pumasok siya sa kwarto, wala naman daw siyang naaamoy. Wala rin naman daw sa ibang parte ng bahay, kaya naman baka guni-guni ko lang. Dahil wala rin naman akong ebidensya, pinabayaan ko na lang. Ang sabi ko, titiisin ko na lang kung may maamoy ako. Kaso, pabaho ng pabaho yung amoy. Mula sa amoy pulubi, naging amoy na bubulok na karning hindi ko maintindihan. Dumagdag pa yung biglaan kong paggising sa gabi kasi may nararamdaman akong biglang gumagapang sa paa ko at sa katawan. Magsisigaw ako sa takot sa magbubukas ng ilaw, pero wala naman akong nakikitang daga at wala rin namang butas sa kwarto ko. Sinubukan kong matulog muna sa kwarto ni mama, pero kahit talaga doon, nararamdaman ko. Nakakadiri kasi ramdam ko yung mga paa ng daga pati na yung buntot niya. Ang nakakatakot kasi wala naman akong nakikitang daga ni isang beses sa bahay namin. Kahit pakatabi ko si mama, wala rin siyang nararamdaman na gumagapang sa kanya. Kahit na ako, ramdam na ramdam ko. Sinubukan kong isang tabi yung nararamdaman ko kasi nag-iiba na yung tingin ni mama sa akin. Akala niya kasi nag-a-addict ako o di kaya nababaliw dahil sa hiwalayan namin ng boyfriend ko. Ayoko rin namang sabihin ng tao na may tama na ako sa utak, kaya pinilit kong itago na lang yung takot at nilabanan ko yun mag-isa. Kahit na sa totoo ay gulong-gulo talaga ako nung una sa kung ano bang nangyayari sa akin. Isang gabi, gising pa yung isa kong kapatid kaya inaya niya ako sa McDo. Dahil sa stress ko ng ilang araw sa nangyari sa akin, nalimutan ko na yung paborito kong pagkain sa McDonald's. Kaya kahit wala akong masyadong gana, sumama na lang ako sa kapatid ko. Pagdating namin sa labas ng McDo, bigla ko na lang naalala yung pulubi. Pero hindi ko na siya nakita malapit sa pintuan. Batang lalaki lang yung nakita ko. Minabuti ko nang magbigay ng barya sa bata kasi nadala na ako sa kasamaan ng ugali ko nung nakaraan at medyo nagilty kasi ako. Pagpasok namin, umorder na kami at saka pumwesto sa tabi mismo ng malaking bintana malapit sa pintuan. Habang kumakain, sinubukan kong maipagkwentuhan sa kapatid ko kahit na medyo kakaiba yung pakiramdam ko.
Tapos bigla na lang. Pagsilip ko sa labas, andoon na atayo yung babaeng pulubi na sinungitan ko nung huling punta ko. Sobrang dumi ng itsura niya pero nakilala ko pa rin siya. Malapad yung ngiti niya at diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ako nakareact agad pero ramdam kong ginagapangan na ako ng takot. Hindi ko alam kung natatakot ba ako kasi baka paglabas ko, inaabangan niya pala ako para saktan dahil sa ginawa ko sa kanya o baka dahil sa ibang dahilan na hindi ko alam kung ano. Nung natapos na kaming kumain ng kapatid ko, nag-aya na siyang umuwi. Pagtingin ko sa pintuan, bigla na lang nawala yung babaeng pulubi. Kinabahan ako lalo kaya napakapit ako na mahigpit sa kapatid ko. Paglabas namin, nakita kong andoon pa rin yung bata na nagbubukas-sara ng pinto. Tinanong ko siya kung nasaan yung babaeng pulubi na andoon kanina. Yung naka-brown yung damit at kulot ang buhok. Kita kong nagtaka yung itsura ng bata at saka tumawa. Niloloko ko naman daw ata siya. Ako naman yung nagtaka sa sagot niya. Kaya tinanong ko siya kung bakit niya naman nasabi yon. Sa kanya kinwento, 1 linggo na raw mula nung pumanaw si Aling Marsing. Yun daw yung pangalan ng babaeng pulubi. Kaya siya na raw yung nakapwesto doon sa McDo kasi wala nang ibang nakapwesto. Napaatras ako sa takot dahil doon sa sinabi ng bata. Sinabi ko pang bibigyan ko siya ng 100 basta wag lang manloko. Pero mukhang hindi naman nagsisinungaling yung batang yon. Tinanong ko siya kung asan na yung katawan ni Aling Marsing pero hindi niya raw alam. Wala raw nakakaalam. Parang may iba atang kumuha. Gobyerno o hindi nila kakilala. Hinila na ako pa uwi ng kapatid ko, saka nagtaka kung bakit ang dami kong tanong doon sa bata. Pero tulala lang ako hanggang sa pag-uwi. Pagkarating namin ng bahay, kinamama ulit ako nahiga pero hindi agad ako nakatulog. Naisip kong kung patay na pala si Aling Marsing, bakit ko siya nakita sa labas ng McDo at yung mga nagpaparamdam sa akin itong nakaraan. Posible kayang siya ang may gawa nun, na baka kaya ako nakakaamoy ng kung anong mabaho dahil pinaparamdam niya na sinundan niya ako at masama ang loob niya sa akin. Napadasal na lang ako sa takot. Hindi ko rin makwento kay mama yung mga pinagdaanan ko kasi nga baka hindi rin siya maniwala. Umiyak na lang ako ng tahimik hanggang sa makatulog na. Pero bigla na lang akong nagising sa tunog ng kalansing na narinig ko. Tunog ng barya na inaalog sa loob ng lata. Pagdilat ko, sa dulo ng kama, kitang-kita ko si Aling Marsing na nakatayo at malapat ang ngiti habang inaalog yung hawak niyang lata na may barya sa loob. Hindi ako makahinga at makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Napasigaw na lang ako noon nung bigla niyang hinagis sa akin yung barya na nasa lata pero wala akong naramdaman. Nagising noon si mama, saka niyakap ako dahil sobrang nanginginig daw ako sa takot. Sigaw lang ako ng sigaw na humihingi ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganun. Sa kabutihang palad naman, yun na rin yung huling pagpaparamdam niya sa akin. Hindi ko alam kung gusto niya lang ba akong takutin o turuan ng leksyon. Pero habang buhay kong daladala yung nangyari. Pinacheck ako ni mama sa isang psychiatrist. Hanggang sa ngayon, naggagamot pa rin ako. Kung totoo man na minulto ako ni Aling Marsing o dahil lang sa pinaglalaroan ako ng utak ko, hindi ko rin talaga sigurado. Hindi ko na rin kayang kumain sa McDo na malapit sa amin. O kaya kinakabahan na ako kahit may nakikita akong pulubi. Hanggang nga sa ngayon, takot pa rin ako. Ang weird nga lang kasi isa sa pampakalma ko ay yung makinig ng mga true horror stories tulad ng sa channel nyo. Kaya sana ay mabasa ninyo itong story ko at ma-narrate din. Siguro sa ganoong paraan, maibsan ng kaunti yung nararamdaman ko. Salamat po, sir.
Magandang gabi sa lahat. Ako po pala si Elise from Pampanga. Silent listener ng channel nyo. Gusto ko lang i-share itong kwento ko. Mahilig talaga akong kumain mag-isa sa labas kahit pa madaling araw na. Hindi naman ako natatakot dati. Pero may isang nangyari sa akin sa McDo na naging dahilan kung bakit nag-order na lang ako kapag nagugutom at hindi na lumalabas ng gabi. O kaya nag-order na lang via online. Normal lang yung gabing yon, October last year. Wala akong kaalam-alam na may kakaibang mangyayari. Umorder ako ng paborito kong meal. Nuggets at fries, tapos Coke. Naupo na ako malapit sa bintana. Hindi pa ganoon ka-busy ang McDo. Ako lang yata ang customer that time. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang yung mahina at malamig na tunog ng aircon. Tapos panay phone lang din ako habang kumakain. Wala namang kakaiba. Parang tipikal na gabi ko lang sa McDo. Tapos bigla ko na lang napansin na parang may presensyang naatingin sa akin. Nung lumingon ako, napansin ko yung matandang lalaki, hindi kalayuan sa akin, diretso na atingin sa kinauupuan ko. Nakaputing sando yung matanda. Nung tumingin ako sa mga katabi kong upuan, wala naman ako nakitang ibang tao, kaya malamang sa akin siya naatingin kasi diretso talaga yung mga mata niya sa akin. Medyo kinabahan ako, pero ayoko namang husgahan agad yung matanda kasi nga lolo na. Baka malabo yung mga mata at talagang napatingin lang, kaya binaliwala ko. Baka din kasi nag-aabang lang siya ng kasama o may hinihintay. Pero habang tumatagal, hindi talaga siya gumagalaw. Wala siyang ginagawa kundi tumitig sa akin. Tapos napansin ko, hindi siya kumakain. Wala man lang siyang in-order. Ayoko namang umalis na hindi pa nauubos yung pagkain, kaya pilit ko na lang binaliwala saka bumalik sa pagsa-cellphone. Pero talagang ramdam ko yung tagos sa buto yung tingin niya sa akin. Pairamdam ko nga yung mukha niya dire-diretsong malapit na sa mukha ko. Kaya natakot na rin ako lumingon. Feeling ko rin na kapag lumingon ako, makikita ko na lang siya sa harap ko. Naatayo o nakatapat yung mukha niya sa akin. Nag-chat na ako noon sa friend ko para ikwento yung tungkol sa matandang lalaki. Napapaisip na rin ako na baka manyak siya o magnanakaw. Tapos, sinitsyempohan niya lang akong lumabas na mag-isa lalo't gabi na. Ang dami ko nang naiisip nun. Biglang naputol yung pag-iisip ko nang may pumasok na matandang babae. Kasama niya yung apo na maliit pa. Umupo sila malapit sa akin. Habang nag-iisip ako ng kung ano-ano, bigla akong nilapitan ng matandang babae. Kita ko sa kanyang marami siyang mga kwintas, mga alahas at kung ano. Pagtingin ko sa kanya, medyo natakot pa ako. Pero mukha naman siyang mabait at mahinahon. Hinawakan niya bigla yung kamay ko kaya nagulat ako. Ang sabi niya sa akin, magmadali daw akong umuwi. Magdasal daw ako habang naglalakad at huwag lilingon. Hindi agad ako nakasagot kasi mas lalo lang akong kinabahan sa mga sinabi niya. Parang naramdaman kong nangangalay yung mga labi ko, pero sinubukan ko pa rin magsalita at tanungin siya kung bakit. Tinitigan niya lang ako ng diretso sa mata, saka sinabing may kaluluwa raw na interesado sa akin. Lalaki raw ito at mukhang kanina pa ako tinitingnan. Napalunok ako, saka ko naramdaman yung panginig ng kamay ko dahil sa takot. Dahan-dahan akong lumingon pabalik doon sa mesa ng matandang lalaki. Pero wala na siya, na parang walang iniwang bakas na nandoon siya. Doon na ako sobrang kinilabutan. Tumayo agad ako at iniwan ko na yung natitirang pagkain. Hindi ko na kinaya. Gusto ko nang umalis doon sa lugar dahil nawiwirdohan na ako. Sinunod ko naman yung sinabi ng matandang babae. Habang naglalakad ako palabas, dasal ako ng dasal sa isipan. Wala akong ibang inisip kundi makauwi agad. Pinara ko yung dumaang tricycle at sumakay na. Nagdasal ako na sana ligtas makauwi. Pagsakay ko ng tricycle,
Akala ko okay na. Pero habang nasa loob, hindi ko mapigilan ang sarili. Tiningnan ko yung labas. Nakita ko ulit yung matandang lalaki na atayo sa tapat ng McDo. Naatingin pa rin sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti. Kaya mas lalo akong kinilabutan. Ang mas nakakatakot pa, naglakad lang siya ng dire-diretso papunta sa funeral home malapit sa McDo. Sa pagkakaalam ko, matagal nang sarado yung funeral home na yon. At malamang nakalak yung pinto. Pero dire-diretso lang siyang pumasok na parang tumagos lang. Doon ko naisip na baka tama yung matandang babae na kaluluwa na lang yung matandang lalaki na yon. Kaya simula nun, hindi na ako kumakain ng mag-isa sa labas, lalo na kapag gabing-gabi na. Kung magutom man ako, yung pagkain na lang sa bahay, o di kaya mag-o-order na lang ako online.